Makikilala natin ngayon ang mga nasa likod ng isang fast-rising IT services company sa Pilipinas, ang Zion Tech Communication Incorporated. Kilala sa kiosk systems, automation at iba't ibang IT solutions. Kasama natin ang si Israel Lizana, President and Chief Executive Officer ng Zion Tech Communication Inc. at si Maureen Mao Hizon, Vice President for Operations. Lady and gentlemen, thank you for coming to the show. Appreciate it. Thank you for inviting us. Thank you, sir. Oo. Feeling ko hindi natin nagkakala ng edad, no? Hindi, sir. Baka mas bata pa kami Baka sa'yo. mas bata kayo ng konti. Oo, So medyo. kung 22 ako, mga 21 kayo. 20. Ako 80. Oh, yan, mga 18 siya. Okay, we're starting sa wrong foot yata. Edad agad. How did the Zion Tech become a company that it is right now? Paano yung start niya? Actually, Scientech was started way back during the peak of pandemic, year 2020. So we started helping clinics, yung umiikot na mga mobile van. So kami nagsusupply ng mga uninterruptible power supply. Yes. Then we help them to create data center automation, structured cabling ng clinic all over the world, all over the Philippines, from Luzon, Visayas, Mindanao. We also have kiosks, queuing system. Yeah. Para mas malesen yung pila ng mga tao sa clinics. Paano siya napunta doon? Was it because of the need na nung time na yon? Yung need din, basically, yung talagang naging una naming product was yung sa mga AVR, ganyan, UPS. And then, nadagdagan na siya ng nadagdagan eh. As parang kumbaga, yung client na rin mismo yung nagsasabi sa amin na, oh, baka meron kayong ganito. Or can you help us automate our operations, ganyan. So, we started introducing yung mga software na rin. Like yung mga environmental management system, mga customer relation management system, mga ganon. So parang backward, no? I mean, may kailangan sila and then you do it. Yes. Instead of Yes. dun sa, meron kami, and then you buy it. Parang Yeah. one-stop shop siya, sir. Oo. Oo. Yun. So, parang ngayon kasi ang focus namin is to help companies to automate their services, yung operations nila. How do you survive in this kind of environment? Na technology is easily accessible, everybody can probably do it easier than before. How do you keep yourselves afloat? Well, sir, number one, nire-retain namin yung customer loyalty. So, 100%, we give them kung ano yung support na needs na kailangan nila when it comes for, like, number one, is pricing, technicals, and yung warranty claims. So, meron kaming sinusunod na service level agreement. So, dapat loyal kami doon sa Masunod SLA. namin siya. Masunod namin siya. Correct. So, kung hindi man namin ma-provide, so, sasabihin namin sa kanila na, sir, we can do this. Oo, So, transparency. hindi namin kayang ibigay ang langit at lupa. True. Oo. Oo. Solar system lang Oo, siguro. oo. So we cannot promise everything, sir. Oo. Ang importante lang naman kasi is if you cannot make it or if you cannot do it, you have to be transparent. So say it right off the bat, no? Hindi yung parang magpapalabo ka pa and everything. Kailangan honest ka din sa kanila so that may mga pwede rin silang gawin to address yung challenge or yung issue na kinakaharap nila. Kasi tama, no? May mga instances na hindi nyo nasabi or hindi nyo sinabi for fear na baka negative yun sa inyo. I mean, negative pogi point. So, nung sinabi ninyo, nakapag-prepare sila. Yes. So, hindi na-disrupt yung... Oo. Actually, we wanted kaming dalawa, sa mga clients namin, we want to be talagang super transparent. Kapag hindi talaga namin kaya, sinasabi namin. Like for example, sa price, kung yung quality niya, sasabihin namin, hindi namin kaya ibaba yung price kasi yung quality naman yung magsasuffer. Kung bababaan namin sobra, tatanggalan namin ng battery yan. Paano yung UPS mo, di ba? Paano siya gagana? Paano siya gagana, di ba? Yung mga ganun. Yun ang gusto nyo. Or bababaan ba namin yung capacity ng battery just so masunod namin yung price na gusto nyo, mga ganon. So, or kunwari, connectivity, babawasan ba namin ang wiring yan? Sa labas na natin ikabit yung Huwag na ipasok sa loob. Oo. So, yung ganon. So, you have to be transparent lang so that yung mga clients na magta-trust talaga sila sa iyo. Have you ever thought of yourself being in a tech industry when you were still very young? Yeah. Kasi 18 ka ngayon. So when you were 17, 7, mga ganon, sir. 7. Actually, Sir Lloyd, Com-Arts graduate ako. Ang dream ko talaga, ito yung ganitong field, nasa film, entertainment. Fantastic. So,
So, Buti hindi pa- ko lubos maisip na ito yung calling ko. Sa technology. Yes. Yes. Malayo, ano? Napakalayo. So, paano yung transition nun na yun yung gusto mo at yun yung aspiration mo and then all of a sudden, pandemic time, biglang parang napunto doon sa tech? Kasi sir, nakita ko yung potential during that time na parang nung pandemic, clinic and hospital talaga yung nag-boom during that time. Kasi walang taong pumupunta sa mga clinics. Kasi takot sila magkasakit, di ba? So, na-realize namin nung client, meron silang parang initiative, yung mga mobile van nga. So kami nag-provide ng mga solution, then mga UPS, para hindi nagkakaroon ng fluctuation. So tuloy-tuloy yung operation nila. Kahit umiikot sila sa Pero Metro Manila. existing na yung problem na yon dun sa van clinic na yon? Or No, nag-start pa lang sila during the pandemic na magkaroon ng Ng van. mobile, Oo. 'di ba? Clinic. Parang meron pero nadagdagan lang. Oo. Okay. Kumbaga parang hindi pa siya ganun kagamit na gamit kasi people before pre-pandemic they would go to the clinic, Clinic, talaga. Pero during the pandemic kasi wala eh, Oo. 'di ba? So, ginaging mobile na. Yes. mobile. Dinagdagan na. Doon nila naramdaman yung mga may problema na sa mga power. Yes. At saka yung mga need pa nila na technology to support yung gusto nila na as business strategy. So you were looking at that? You were looking at that opportunity? na- Yes sir, oo naman. Kasi kung wala, di sana hindi kami umabot ng 5 years, no? Kasi and habang tinitingnan mo 'yon, what happened dun sa part na dreaming of becoming Film. Actually sir, naranasan ko naman siya. That was my first job. Pero right now, hindi siya 100% ko na-apply. Pero in terms of creativity, yung design ng mga, like for example, mga brochure. Sa marketing, Yeah. sa promotion. Nagagawa ginagamit. ko pa rin naman Oo. siya. Mga videos, yeah. siya pa din ang gumagawa. Saka siguro yung human communication side ng tech communication, ikaw, Ako din. creativity. Ikaw mismo, paano? Saan ka Ako sa tao. I mean, I'm sorry, diretso ka na dito sa tech company or nanggaling ka pa sa Madami na akong tech company. Oo. So, Pero tech company ka talaga nag-start? no. Nag-start ako sa BPO, BPO. non-voice. But that was a long time ago. Tapos, and then lumipat ako sa isang technology na product. So, laptop. So, it's a big company. So, mga 3 years ako doon. And then, I joined another company, technology company din, na local naman. Kasi yung isa international, this one local. So, doon ako tumagal. Doon kami nag-meet ni Israel. Tapos, going back to what you said nga a while ago, di ba? Di ba, when we're young, we have parang mga dreams natin. Childhood dreams, oo. something. So I remember we were talking before, sabi niya nga, gusto niya maging film director. Ayun na, labasan na to. Dito na yung part, no? Ito na yung part, no? So nag-uusap kami, sabi ko, pagka kasi film director ka ngayon, mag-film director ka, wala ka pang pera to produce your own film, to pay for the actors and actresses, ganyan-ganyan. Sabi niya, nga gagawin ko, papayaman muna ako. Tama Grabe naman, yung di ba? papayaman. may time ka para i-rebut yung claim, no? Dito tayo sa claim. Di ba totoo naman yun, sir? Parang pagka-graduate mo, hindi mo naman agad matutupad yung pangarap mo. You need to get resources para matupad yung pangarap mo. Process pa siya. Oo. So, build mo pa yung portfolio mo, kailangan mo ng financial aid, mga ganyan. So that was the advice? Not advice, parang nag-uusap lang kami. Okay. Oo. How did you take it? Ayun, sinunod Wala ka pa? Ano sir? Noong una, parang, hindi, yan ang gusto ko, yan ang pinag-aralan ko, yan ang passion ko. Oo, passion niya talaga. Then, I realized noong parang after 1 year, tapos sige nga, galingan ko na sa sales. Ibuhos ko na lahat. Correct. So, that time, nung ginalingan ko talaga sa work, dumami na yung connection ko, client. So, sila talaga yung nagbuhay sa akin hanggang ngayon. Hindi na sila nawala. May mga client ako ng 10 years, 11 years. So, nahalata yung edad sa... 7 ka pa lang? Nagtatrabaho ka na? nahalata yung edad sa mga kilala. Oo. Kasi nagko-compute tayo, di ba? So, Remember, kumbaga- nag-start tayo sa 18 years old. Oo. 18 siya, sir. 7 pa lang nag-over. Ganon kasipag, no? So ano nangyari dun sa dream na yon na sa entertainment? Ano sir, tinabi ko muna, I'll be back.
Babalikan kita. Oo, babalikan. Parang dito na natin, parang ito na yung start no? Nasa Oo TV ka nga. na ulit. Hello po, baka naman dyan. Baka may kumuha naman. Kahit assistant lang. Talk to me about workforce. Very young, hindi ba challenge sa inyo yung nasa tech company kayo and you're young and there are many, mga Seasoned na. Oo. old boys club na dyan. Hindi din eh. Kasi I would say na, hindi ko sinasabi na ano na sila ha, yung parang, napaglipasan na and everything. Siyempre, seasoned na sila eh. They have their own strength. We have our own also. So, maganda yung mixture sa playing field kapag iba-iba yung generation na nandun eh. 'Di ba? Parang, like, kami, hindi ko naman sinasabing sobrang bata. Pero mabilis pa din maka-adapt sa technology eh. Yung, di ko rin naman sinasabi na yung mga mas matanda sa amin ay Hindi maka-adapt. nahihirapan. Pero it's a challenge, I would say. Diba? Lalo na kapag di ba, fast, na tayo ngayon, yung technology natin. So, napakahirap for them, I would say. So- Kasi sa akin, mahirap na eh. Hindi naging issue sa inyo na bata kayo and you're trying to close a certain type of deal na medyo malaki para sa edad ninyo? May mga ganong scenario ba? Ano sir, as long as alam mo yung binebenta mo, Oo. as long as alam mo yung capability and features, o alam mo din yung kailangan mong bigyan ng solusyon doon sa problem ng company, I think hindi siya nagiging issue yung edad. As long as, siyempre, meron na kami mga background din sa technology. So, hindi siya naging issue, sir. Actually, sir, lahat naman ng technology, lalo na kapag hardware, lahat naman yan nasisira at a certain point. Wala namang perfect na, na Hardware. product, di ba? Ang importante lang naman sa client, nandyan ka kapag nasira. Lalo na kapag warranty pa siya. At lalo na pag critical sa operations nila, yung product na binili nila sa'yo. So, kailangan makukontak ka nila. Yun ang importante. Ano yung unique experience ninyo na nag-panic kayo because Nung bumagyo, sir. ng bumagyo? Yes. Oo. Yung So, sobrang baha, Baha na, nagbaha. nagde-deliver kami ng mga UPS sa mga, may mga client kaming 24. Ang UPS ay, Uninterruptible power supply. so ano siya, isang, Para siyang AVR. Regulator siya, at the same time, nagbibigay siya sa'yo ng ample time, for example, to save your whatever you are doing, or kunyari, hindi mamatay. Kasi, sir, yung mga generator, kahit gaano pa yan upgraded, no? Hindi agad yan magbibigay agad ng power. Di ba? May fluctuation pa rin. Mamamatay ka din and then for a few seconds or minute, Oh my tsaka God! siya, mag-a-up siya. hindi nag-autosave. Correct. So, ang UPS, it's between AVR and generator. So, built-in AVR, siya. AVR kasi is a regulator lang. Oo. Ang generator naman. Generator lang. Oo. Yun yung nasa gitna. Okay, so sinabi mo na bumabagyo. Yeah. Yes. And Rain or shine kami, nagde-deliver, sir, kami ng, sa UPS para pamalitan yung mga UPS na nakalagay doon sa mga office na nabahaan. Na nabaha. what about client na for some reason naibigay niyo lahat and they are not satisfied? Meron bang ganong case and what did you do about it? Lagi naman may ganun, actually. Ano yung normal approach? Yun. Ako, on my end, kasi ang kailangan ko lang talagang i-build, hindi yung customer satisfaction yung customer loyalty. So magkaiba siya. Tama yung sinabi ni Sir Lloyd, binigay mo ng lahat, pero at the end of the day, hindi ulit sila yung babalik sa'yo. So kumbaga, ang lagi kong sineset ko, matapos yung meeting, loyal ka ba sa akin tong client na to? Or hindi na. Kasi 'di ba sir, parang sa friend, it takes parang time to build friendship. Pero isang ganyan lang masisira na. Parang ganon din kasi sa sales. Ang tagal mo liligawan yung client, tapos isang pagkakamali mo lang or isang issue lang na hindi mo agad na solusyonan, wala na yan. So basically, we're still operating dun sa human nature. Correct. Na, Yes. na very brittle yung Relationship? relationship. Yes. Especially sa business. Yes. Unless kapag talagang matagal na yung relationship, na-build mo na talaga, like for example, mga decades na, mga ganyan. Yun. So yun yung parang may mga leeway ka na. Correct. Oo. Nakakapag-explain ka na. Tsaka, parang napansin ko din with, kapag kunyari ang kausap mo ngayon, mga let's say, mga younger millennials or mga Gen Z. Yeah, present. Yeah. Ay, wow. Parang yung reaction ninyo mali.
I don't know, parang mas sila, mas madaling kausap eh. Oo. Sometimes I would feel na kesa sa mga, let's say, mga baby boomers, ganyan. Kasi traditional sila. Is it because they don't care or they simply understand the dynamics? Masyado na silang exposed sa mga elements that affect the operations, 'di ba? Tapos yung mga yung mga Facebook, social media and everything, ganyan, marami na silang nababasa. So in a way naiintindihan nila, it happened din nga pala dun sa ganitong client. Mga ganon. Mas open-minded na sila. Yes, oo, ganon. Because nga alam na nila, may access na sila dun sa Mabilis na kasi, unlike before. Pero yun nga, kung i-compare ko, kunyari, ayoko na nga magsalita. Sa boomer. Traditional kasi. May mga traditional na boomers, baby boomers. So, di ba? Ang characteristic nila is straightforward. Kung ano yung nakasanayan nila, ganun sila. kasi habit yung pinag-uusapan natin, saka mindset. Ang hirap Yes. i-twist eh. Mostly ang mga clients mo ngayon, mga Mixer. mix. na. Pero mostly, may percentage siya. Hindi. I would say Mas marami mataas na ang percentage ng millennials. Mas marami ng millennial. Marami ng millennials. Kasi retiring age na. 60 na ang boomers eh. Oh, ito yung mga 42 years And above. old. Pero Ito yung mix mga pa 42 din years sa old. akin. Siguro yung mga client mo. Kasi Magkaiba syempre kayo ng kaedad client. ko eh. Oo. Magkaiba kayo ng client. Magkaiba kasi kami ng client. magkaiba Isang kami. company, magkaiba ng Yes, client. oo. Oo. Kailangan, Sir A. Sobrang lawak ng market. How do you set up that kind of dynamics in your organization? Like hindi kayo yung typical na structured na company? Nag-set up kayo ng sarili nyo, kind of unique na sa inyo lang? Oo. Parang gano'n. Kasi parang, Parang hindi siya old school, no? oo, na parang, Paano? Bigyan nyo ka ng idea. Kung yung traditional is, ako yung presidente, ikaw yung vice president ko, and then parang funnel lang yun pababa. Paano yun sa inyo? Bahala ka. gano'n, hindi. Ganyan. Alam namin kung ano yung responsibilities Tama namin. naman. For example, ako, laging sa tao, sa operations, basta human resource, manpower, ganyan. And then, yun nga, sa overall operation. Siya bahala sa financial. Okay. Tsaka sa mga marketing or research and R&D, sir. development. Ganyan. R&D. Yes. Okay. So, maganda yung mix nun. Tapos, yung pag kunyari, ang kagandahan kasi doon sa Zion Tech, it's not like any other company na pag may president, lahat siya yung approving. Ay hindi, basta gusto ko ganito. Sa Zion Tech kasi hindi. Lagi kami nagbabalitaktakan. So lagi namin dinidiscuss every morning. So, kami nag-aaway. May talk show naman pala kayo na eh. So, Everyday kami may talk show. Oo, yung mga bata nga nakatingin lang, nag-away ba to? Ganito lang talaga kami kasi lagi kami nagde-discuss. Kasi di ba sabi nga nila, two heads are better than one. So mahirap naman, sasabog na kasi yung utak niya. was there ever a point na hindi kayo nagkasundo and someone walks out from who? Ay, Wala pa naman. sir. Ang tagal na namin magkasama ha. Super tagal. Oo nga. Classmate ko pa yan, sir eh. Oo. Classmate ng college? MBA. MBA. Oo. Saan ka nag-MBA? Sa PUP. PUP. Oo, sa PUP kami. Sino nangungopia kanino? Hindi nga eh. Meron nga kami nakakatawang experience. Sige. Bago lang kami sa PUP. Tapos yung subject namin, I think it was Introduction to Marketing. Kasi diba, they will give you the syllabus and then you pick a topic kung ano yung ipe-present mo. You pick a topic. So kami, nag-partner kami. Tapos yung topic yata is Marketing Information System. MIS. So, oo. In our mind, yan yung software. Ganyan. So, yung diniscuss namin is the entire software. Not ano yung nagagawa ng marketing information system. So, yung mga classmates na nakatingin ganyan, hindi kami kino-correct. Even our professor, siguro nahiyang ma-offend kami. Pero take note, this was our first SEM sa PUP noon. So, grade namin, in short. Ilan yan? Pumasa naman. Pasang-awa. Pasang-awa. Hindi kasi namin Bakit kayo pumasa sa kabila ng maling-mali na yung ginawa ninyo? Hindi, siguro conviction. Kasi 'di ba, pag kahit mali ka pero dapat full of conviction Yeah. ka. Ganun. May mga kilala akong ganyan, confident lang pero mali talaga Oo, siya. mali talaga. Ipaglaban natin to kahit mali. Pinanindigan. So, ayun na nga, bumagsak. Hindi naman bumagsak. Pasang-awa. Pasang-awa. Naawa naman sa amin. Kasi nga effort. Maybe for the effort. Oo, ang haba nung slides eh. Parang 34. Oo, ang dami kasi ng slides. So sabi niya, bigyan natin ito ng green. Interesting yung kumbaga parang may mali na and yet they just keep watching. Actually, after that naman, sinabihan niya kami kung ano yung ina-expect niya na report. Ganun. Pero,
I would feel na nahihiya din siya na ma-offend kami. Siyempre in the middle, ika-cut niya. But as a person, as a leader, would you rather not interrupt or you interrupt right away because nakita mo na parang Hindi na talaga. definitely off tangent na? Papatapusin ko muna. Kasi parang babawian mo. Nag-effort ka eh. Oo. Okay. Tsaka- Same kayo ng... Related naman yung diniscuss mo. Kaso ang diniscuss mo yung pinaka-deep Specific dive na. yung Technical. yung system na mismo. Hindi yung... Hindi yung marketing. Yeah. Yeah. Dapat yung marketing ng Marketing system. lang. Oo. Dapat sinabi niyo sa uli, ma'am, introduction pa lang yan. Ayoko na nga mag-report yan eh. Last na yun. Napakahirap. Oo, hirap talaga. Or having an MBA, plus ba siya dito sa business ninyo? Or Kasi ang dami mong pinag-aralan na you can actually use sa, katulad nga yung mga marketing namin, mga entrepreneurship, mga ganyan, yung mga frameworks, yung mga models na proven na ginamit na ng malalaking kumpanya. how about sa sales? If you're facing someone and you have an MBA, Hindi sinasabi yun. Ano sir? mas sa business card. Mas malaki pa sa pangalan nyo. MBA. Wala, hindi ko nilalagay. Hindi eh. namin nilalagay. Hindi. So talagang kinuha niyo yun for the knowledge? Additional knowledge, oo. Kasi yung iba parang kinukuha yun for the Ang title. dami nga diba? Oo. MBA, MBA, CHP, PhD, ABCD, FG, HIJ, K. Lahat ng Mahaba, di ba alphabet. lahat? Alphabet. Hindi namin sir nilalagay. Hindi namin nilalagay. Ako nilalagay ko siya kapag sa academe. Pero pag sa business, hindi ko nilalagay. Kunwari sa calling card namin sa Zion Tech, walang nakalagay na gano'n. Pero sa mga signature ko sa academe, nilalagay ko siya kasi it's needed. Oo. Saka makaka-relate ka no, kapag may ganun. Kasi academic Oo. setup. Yun, may point system din kasi sa academe. Oo, correct. Let's talk about the people that work with you. Mga bata ang nagtatrabaho sa inyo? Or Yeah. mas bata na sa atin? Or merong... Actually, may edad sila sa amin kasi mga 20 plus na sila eh. Oo nga naman, 18 Oo. and 20. Oo, late, na sila eh, 20. Hindi naman, mga 25. 25, 28, ganyan. Ganyan. Pero walang, 30. Ano ang challenge kapag ka ang workforce mo within your organization is kinda young, relatively young? Meron kasing dalawang type ng talented people, sir. O wag na lang nating panoorin yung mga tao nyo, no? Para dito sa segment. Hindi. Not necessary, in general. In general. In general We're siya, talking in general, guys. In general. Seriously. Nothing to do with you. Disclaimer. Meron siyang whispering talent. Yung mga whispering talent, yung mga unnoticed na skills ng isang tao. Made-develop siya over time at magkakaroon siya ng malaking impact sa organization. Ano example ng whispering talent? For example, eto, si Ma'am Mau, meron siyang skills na empathy. Okay. So, parang nararamdaman niya yung nararamdaman ng Oo. kasama niya. May ganon. Oo. May ganon siya. Yung shouting talent naman, Kita mo. visible yung skills ng isang tao. For example, Code. public speaking, Coding. com skills. Yan. Kumbaga siya, yung sinasabi ni, to add on, yung sinasabi niya whispering Talent. skills or talents, these are yung mga deep level. Meaning to say, you have to talk to the person, you have to really observe the person to really, notice kung ano man yung skills na yun. Like yung sinabi niyang example kanina, or kunyari yung hindi mo alam na may mga ginagawa sila for you, ganyan, na hindi naman nila sinasabi. Pagka yung mga surface level, kita mo na agad. Tangible Visible. siya. So, ibig sabihin yung mga kabataan ngayon, may mga ganon? Sa nakikita ninyo? Meron. Oo, Meron, yes. Definitely meron. Meron. Kasi kahit naman yung mga katandaan, meron din. Sila. Oh, Meron meron. siyang innate talent. Oo, na. inborn na sa kanila na gano'n sila. So actually, wala namang problem dun sa mga skills eh. Ang mga common na-encounter namin na problem is yung, kunyari, yung com skills, ganyan. Oh. So, hindi pa, lalo na pagka English language, 'di ba? So, paano kung sa BPO ka magtatrabaho, mga ganun. So, dapat equip ka with that. Or, minsan, magaling ka iba kasi yung galing sa pagsalita dun sa Sa pagsulat. skill. Oo, correct. Oo. 'Di ba? Magkaiba 'yon. Yung iba magaling magsalita pero hindi magaling sa. Oo. Dapat balance siya. Ganun. Right.
Buti na lang may public speaking institute tayo, no? Meron kayo? Meron siya. Ah, talaga ba? Oo, meron siya. Maka-enroll na. Enroll ka tayo. Nirecruit sa Oo. Mag-enroll nga kami niyan. Oo. Tuwing Sabado lang, ah. Interesting. Ano ang isa sa mga, if ever meron kayong wish, for example, sa mga younger workforce natin ngayon, na ayusin nila right away, ano yun, if there is? For me, yung adaptability doon sa, number one, yun sa culture ng isang company. Adaptability doon sa technology, yung tech savviness na tinatawag. So kung mabilis silang makapag-adapt doon, mas mabilis silang ma-hire. So, ibig sabihin itong mga tech natives na to, not necessarily they are adaptive sa technology. Pwedeng user lang sila ng technology, Pwede. but not necessarily. Kasi sir, sa isang company or organization, hindi naman lahat pwedeng defender, hindi lahat golden keeper, hindi lahat, yung parang sa football. So meron silang iba-ibang roles and job description, di ba? So, magaling ka sa sales, o dito ka. Magaling ka sa admin, dito ka. Magaling ka sa development ng isang system, dito ka. So, doon namin sila nino-nurture. Doon namin sila binibigyan ng mga trainings. Oh, sige, gawin mo to. Diyan ka magaling. Kumbaga, based sa observation. Kasi hindi rin naman nila minsan alam eh. Yeah, that's even a bigger Diba? problem, Oo, di ba? Kasi minsan, like, may experience kami before na may na-hire kami. Bagong graduate lang siya, hindi niya alam kung saan siya. Ano yung talagang forte niya. Siyempre, bagong graduate eh, di ba? So, ikaw yung mag-observe. Parang you, as, kunwari, human resource or head, kung generalist yung nakuha mo, hanapan mo siya. Kung saan siya magaling. Find out yung strength niya. But it will take some time, no? Ano yung average time na para ma-observe mo siya na parang... Sa amin, Kasi doon na rin siya nag-intern eh, OJT. so may nakitaan idea. na namin siya ng potential sa... Bago niyo ilagay Oo. sa tamang yes, ano. oo. Sa tech, sa dev namin siya nilagay. So yun yung importance na may on-the-job training. And what you're doing as a company is you really get OJTs, no? Mga trainees. Oo, nag-open kami. Mm-mm. Ino-open namin yung door namin sa mga may mga need na company na pasukan, ganon. So kung maghahanap ka ng mga talents or skills na papasok sa company mo, ano-ano yung mga hinahanap nyo? Mag-a-apply kasi ako. Technical. Oh my tsaka gosh! Com skills. Com lang meron tayo. Adaptability sa culture. Ang problem kasi ngayon, alam mo yung mga bata, mga students natin ngayon, in a way they are, hindi ko naman sinasabing masama to, kasalanan din siguro nating mga parents Ayaw or ko sa mga kanila. Wala academic. akong idea sa kanila. Oo. Lalo So na ako, kasi sir. para nagiging spoiled natin sila. Na when pag natapos sila ng college and then nandito na sila sa real world, akala nila ganun pa rin. It's the same as Kala i-baby sila ng oo. So, industriya. naku-culture shock sila. Even though sinabi na sa kanila pa ulit-ulit sa school na, iba ha, kapag hindi na pwede malilate ka. Kasi sa school, pwede ka malate eh. 'Di ba? Magsusorry ka lang naman sa teacher mo, tapos na. Oo. Paano Dito. pa nagtatrabaho ka? Hindi pwede lagi ka late kasi re-reprimand ka, 'di ba? Hanggang sa ma-terminate ka. May natanggal na ba kayong tao dahil sa tardiness na yun? Wala naman. Wala na. Wala. Pero may malapit na. Ay, wala naman. Wala. Actually, At nanonood siya. At nanonood siya ngayon. alam mo na kung sino Sino ka. ka? De, joke lang. Wala. Mababait sila. sir. Actually, very kami. Hindi naman sa buhat bangko, no? Pero very lenient kami sa mga tao. Kasi, alam mo yung before sa workforce na kailangan mag-clock in ka ng 8, mag-clock out ka ng 5. Yun ang nagiging isa sa KPI natin. Ngayon, sa inyo? Hindi ganun eh. Kung ano yung kailangan namin sa'yo, yung output na kailangan namin, ganon. So, for example, sa sales namin, kung bago ka pa lang, hindi namin kailangan makabenta. Imposible yun na makabenta ka ha. Sobrang lucky mo Oo. na makakota ka agad. Kailangan lang namin ng qualified proposal. Kasi without qualified proposal, wala kang magiging benta. So, wala kayo yung pressure na mag-produce kayo agad? O, Wala. sir. Walang ganon. Sagot muna niya. Oo. Kasi may kakilala ko ganung company. Kalaban nyo eh. Talaga ba? Hindi. hindi kami Hindi ganon. ganon, sir. Hindi. So, Tsaka, sir, sa sales, di ba? Sa buhay ng sales, may times talaga na parang, nakakatamad. Nakakapagod. Na-experience mo yun? Oo, oo, sir. lagi What do you do? When... Tutulog ako. Hindi na ako Kailangan mag-client eh. Tutulog na lang muna ako. Tapos bukas, sige, magka-client na ako.
Kailangan mo magpahinga. Okay. Parang din sa kahit anong trabaho, di ba? Pag burnout ka, you need to rest. Is it something that you intentionally designed as part of your organization? Yung meron silang parang mental health break or wellness? Parang allowed ba ako kapag medyo nape-pressure ako na umabsent or mag-leave? Bago pa lang kasi sila eh. So, hindi pa sila siguro makakaranas. Pero pwede, why not? We are open to that. Oo. Kasi may naging guest ako dito, si Doc Sterling Plata last time, na parang strategy yung pag-aalaga ng mental health and Tama wellness. din Tama naman naman, yun. sir. Tama din yun. Oo. May mga cases kami na, like kunyari, kailangan pumunta sa ganito, we allow them. O, sige, okay lang. Bayad pa din. May mga strategy kaming ginagawa based sa pangangailangan ng Tao. employee. So, we have a case, for example, na hinire kami na matagal siyang walang work. So, ang work niya is, nawala siya ng work because of pandemic. So, ang naging work niya is yung mga joyride, ganon. So, naisip namin, okay, joyride. Siyempre, kung ikaw, interesado siya, so hinire namin siya. Inisip namin ni Isay, Mr. L. Baka tama rin to. Kasi for the longest time, you have been the boss of yourself. Correct. Di ba? Oo. So what we did was, MWF, dyan ka Office lang yan. magre-report sa amin. Tuesday, Thursday, work from home ka. Okay. So, syempre, hindi naman technical kasi to eh. So, parang, tech support namin. So, kung walang call, bahala ka kung anong gawin mo. Okay. Kung gusto mo mag-joyride, bahala ka. Pero may waiver kami. Whatever happens to you during those times, Oo, tapos sa'yo yun. ikaw yon. Oo. Hindi namin ikaw sagutin. Kasi naka-work from home ka dapat. Pero, we don't care as long as wala kang kailangan i-support ng Tuesday, Thursday, bahala ka anong gawin, gusto mong gawin. Is it because yung workforce ngayon is yun din lang sila nag-excel sa ganon? Like output oriented rather than Yun nga, yun in nga. time? Oo. Kasi dati talagang time eh. Mas maganda kasi yung output-oriented eh. Kahit maghapon yung tao sa sa office, kung wala naman siya output, anong Wala kita din. mo? Anong ROI mo dun sa tao? Wala naman, 'di ba? Nagsayang ka lang ng ilaw, kuryente, charging niya, internet, Buti na lang may water, ano ganon. ako. Buti na lang meron akong ano yung binebenta yung pampataas ng kuryente. Solar? Ano ba? UPS? UPS. Oo. Ang alam ko, hindi pa bumibili yung aliw. Bumili na ba sa yung aliw? Client Hindi pa! Ito na, Ben. Ito na. Dadaanan nga namin mamaya. Andito lang yan sa floor na to. Kaya nga eh. Sino ba? Dadaanan. Tatabihin ko ba yung pang... Wag sabihin pangalan. Anyway, so ano yung mga challenges ngayon? Because, you know, it's easy to laugh at it, magkaroon ka ng mistakes, etc. I mean, moving forward, ano nakikita ninyong hurdle? Actually, yung naging pinaka-challenge namin. Ako siguro attitude ng isang tao. Nung isa, ayan na naman, nanonood yan. Oo. Anong attitude yan? Kumbaga, hindi kami magtugma. Papunta siyang south, papunta ako north. So, yung vision ng company, hindi niya iba sa vision niya. What's the vision? Aba, syempre, kakasabi ba lang fast rising, di ba? So, papanindigan namin to. Tapos siya parang pabagal-bagal. Parang, ano lang. O salip na mag-rise siya, Pagkada lumubog pa siya. sahod, paparty, papasok sa Lunes ng lasing. Oh. Parang walang motivation. Pero, pinag-uusapan nga namin may pagkukulang ba tayo? Kasi usually din, you have to look at yourself doon sa company mismo. Meron ba tayong hindi na ibibigay? Yeah, valid, diba? yeah, valid. Oo. Wala naman. Ayun. Siguro nasa tao din yun, sir. Ah. So, yun ang isang tinitingnan namin sa pag-hire ng tao. Attitude. Yung attitude talaga. Oo. Kaya lang, ano na yun, di ba? Makikita mo siya pag nandun na. Hindi mo siya makikita Agad. Sa interview. Oo. So, parang costly mistake yun eh. 'Di ba? Na-hire mo na, so papasahurin mo na. Oo. Na-train mo pa. Na-train mo pa, tapos biglang ganon. Pero okay lang, it's a learning experience. Yes. Although costly nga siya. Ganon. Siguro yung retention, no? Mas importante na yung retention. Kung nakuha mo na yung tama, Oo, yun. So, yun ang namin. Goal talaga namin, sir. Ma-retain yung mga employee na mas matagal. Na magaling. Oo. Na may concern sa company. Yun ang importante, yung concern sila. Kasi yung galing naman, natututunan yan over time eh. Kasi lahat naman tayo nagsimula sa walang alam eh. 'Di ba? wait, isipin ko yung sa akin. Ah, wow. Nakakaya naman.
Nag-start ako parang may alam na. Parang yung, Matalino na yung sobra skill, eh. sir, it's our job na ituro yun sa kanila. I-hone sila. Pero yung attitude, wala. Hirap na nung... Sila yun, no? But let's talk about culture. Company culture ninyo. Is it something that can somehow force them to adapt or act in a certain way? Not naman force. Kasi I wouldn't say na it's totally different from what, kunwari, yung isa namin na bagong graduate. Parang hindi naman siya yung talagang traditional na company na by the rules lahat eh. Actually, kunwari, yung sa late, hindi kami yung parang pag late ka, tatlong Bawas. late, ano na yan, meron ka na agad. Wala kaming ganun. Pero actually, mali din yun eh. Sa totoo lang, if it's a big company, dapat nire-reprimand mo rin yung Oo. tao kasi magiging president yun. Hindi mo Makakasanayan. Pero leniency, I mean, di ba? Parang siguro yan yung mahiyahan naman kayo. Yun, actually, yun na lang ang ginagawa namin. Pero to a certain point din. So sinasabi naman namin, pag naging rampant, then that's a time na... You call it. Oo. Magkakaroon kami ng mas, Memos. bigger actions. But for now, remind lang. Sayang ganyan. papel, no? Pag magme-memo ka pa. Tsaka sayang oras. Sayang ink. Oo, sayang ink. Mahal ang ink ngayon. Oo. Diba? Tapos parang i-discuss mo pa sa kanya because 'di ba gano'n naman dapat. Pag nagbigay ka ng mga memo sa kanya, mga warnings, you have to discuss it otherwise madudole ka. Talking about expansion or pagpapalaki nito, what do you intend to do in the next few years? Gusto mo kung yung Cebu? nakikita na kayo? Actually kasi State of the Zion po ito. State of the Zion. Wow. Actually, right now, we have already established yung Metro Manila sales namin. Pero we're planning to add more, probably 2 pa, first quarter. And then we will expand sa mga Cebu, ganyan. Cebu, Cities na. yun yung Key tinitingnan cities, namin. Key cities and Oo. Visayas and Mindanao. Pero that would be second and third quarter pa Oo. ng next year. So that's what we're looking Oo. at. Then yung, natin, yung international travel for Oo. software, hardware na exhibit. Oh. Kasi- You mean you participate in Yes, that? we do. Pero we are not the exhibitor. We are the buyer. So we felt, kaming dalawa, na kailangan continuously din nakikita namin ano yung mga bago ngayong product. Oh, When it correct. comes Oo. to technology. So yan, katulad ngayon, yun nga, meron sa Hong Kong. So it's a big exhibit no sa One Choice. So yan, we will attend. Tapos, from time to time also, nagpupunta kami sa mga factory. Siyempre, kasi kami, naniniwala kami na dapat alam mo yung product. Saan ginawa yan, paano ginawa yan, paano nabuo yan, Oo. parang ganon. Oo. Para mabenta mo siya. Correct. Otherwise, Paano may explain? Kung hindi mo alam. Oo. Diba? you directly go right at the Yeah. heart of Correct. Oo. of what you're selling. Sige. So, where did they get in touch with you if they want to avail of your services or products? Saan sila pupunta? Sa bahay mo o sa bahay mo? Well, they can email us at sales@ziontechcommunication.com. Yun yung sa'yo. Yun din. Parang binigay niya yung email. Hindi. Sa Iba admin yun, namin admin. yun. sa Iba admin. yung sa amin. Para siya yung mali mo madami mag-email. Siya yung mag-reply lahat. Ganyan. Yan. Okay, sige. So, thank you for your time. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Na-enjoy namin. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Ish. Mawish. Mawish. Diyan po nagtatapos ang programang Work-Related. Samahan ninyo po kami ulit sa susunod na episode. Mapapanood at mapapakinggan ang Work-Related sa DWIZ 882, DWIZ News TV at sa mga social media platforms po namin live streaming. Ako po si Lloyd Luna. Maraming salamat.